Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Atin pong pag-usapan rito ang 5 piso na Philippine coin ni kabarya. Ito po yung lumabas na nanugal type na 5 piso. Meron po itong dalawang klase. Yung isa ay yung bilog lamang po. Yan. Tapos ito, mas una pong lumabas yung ito, yung may nanugal shape sa kanyang gilid. Yan, kaya tinawag po itong nanugal type na 5 piso coin. Yan, NGC po ito, New Generation Coin. Kasali po ito sa NGC. Yan, NGC. Yan, pero mukhang parang hindi po nagustuhan ng mga tao. Yan, kasi medyo hirap pong kilatisin. Kaya ayan, muli po silang naglabas ng isa pang version. Pero yung isang version ay bilog na po. Ayan, kaya meron tayong dalawang version ng 5 piso coin na NGC. Ayan, yung tinatawag po nilang ito, nanugal type at saka yung round type. Kaya ayan, medyo konti po yung bilang na nailabas na ganitong barya, 5 piso na nanugal type. Kaya maraming mga nung lumabas yung balita na papalitan na kaagad yung disenyo ng 5 piso coin na ito na nanugal type, ay maraming mga kolektor ang nagmadaling maghanap at mangolekta ng ganito. Kaya ayan, mukhang maayos naman po ang kondisyon ng kanyang 5 piso na nanugal type dito na 5 piso coin. Yan, ito po yung kanyang yan, yung sa kabila, disenyo sa kabila. Yan, medyo hindi gaanong malinaw yung kanyang kuha, malabo. Kaya hindi natin gaanong makita or ayan, masuri yung kanyang kondisyon. Pero masasabi ko na okay naman po yung kanyang kondisyon dito. Ayan, mukhang maayos naman po. Wala naman po tayong mga nakikita sa mga gilid-gilid nito na mga yupi. Ayan. Pero sa mga gasgas ay hindi lamang po tayo nakakasiguro kung may mga maliliit na gasgas ito. Pero sa tingin ko ay mukhang maayos naman po. Mukhang bago siguro ito. Nung bagong-bago siguro ito na lumabas ay itinago na ito ni kabarya. Kaya ganyan, mukhang maayos. Yun nga lang at nag-iisa lamang ito. Yan, nag-iisang 5 piso na nanugal type na kanyang tinago na barya. Kaya yan, gusto niyang malaman kung magkano na ba ang bentahan nito ngayon. Ayan, kung gusto niya itong ibenta sa mga kolektor na gustong yan, kunin at itago ito at idagdag sa kanilang mga koleksyon. Kaya ayan, bago po yan ay kilalanin po muna natin ang 5 piso ayan, na NGC nanugal type na barya. Yan, umpisaan po natin yan. Makikilala, mas lubusan po nating makikilala ang barya na ito kay Numista. At ayan po mga kabarya, nandito po tayo kay Numista. Yan, siya po ang isang website na may magandang source of information pagdating sa mga barya. Kaya ayan, meron po siyang mga sample dito. Yung mga ganitong 5 piso na nanugal coin ay ito po ay may mga taong 2019 to 2021. Kaya yan po yung ganito na barya ni kabarya ay may taong 2019 po sa kanya. Kaya parang ganito na rin po yata yun. Kaya ayan, 5 piso. Ayan, ganyan po yung kanyang mas malinaw na nakikita natin na itsura ng 5 piso na ayan, 2019 na nanugal type. Ito naman po yung kanyang reverse. Ayan, reverse. Ayan, nakikita po natin dito ang ayan, nakaukit na isang ayan, halaman or ayan, halaman nga ba ito? Ayan, o isa itong ayan, vine po ito. Jade vine. Ayan, tayabak. Ayan. At ayan, umpisaan po natin dito sa overside or harapan na bahagi ng 5 piso nanugal type na baryang ito. Ayan, nakikita po natin dito ang nakaukit na mukha ng ating bayanis na si Andres Bonifacio. Ayan, nakaharap po siya sa atin pero bahagyang nakatingin dito or yung kanyang
yung kanyang mga mata ay bagyang nakatingin dito sa bandang ating kanan. Ayan, nakasulat po rito sa kanyang ibaba ang kanyang pangalan na Andres Bonifacio. Dito sa itaas ay Republika ng Pilipinas, at dito po sa kanyang kanan ay ang 5 piso. Ito po yung kanyang face value bilang isang barya. Ang halaga nito bilang isang barya. Ayan, Republic of the Philippines. Kaya dito naman po sa likuran ay ito naman yung isa po itong jade vine. Ayan, ang tawag po rito ay tayabak. Ayan, napakaganda po ng kanyang pagkaka-disenyo rito. Ayan, ang daming mga dahon. Ayan, gumagapang po ito na uri ng halaman. Ayan, dito sa kabila ay ayan yung bagong selyo or bagong logo ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, Central Bank of the Philippines. Yung kanyang gilid naman po ay ganito. Ayan. Medyo plain naman po siya pero may shape. Ayan, may shape po siya na nanugal. Ayan, kaya tinawag siyang nanugal. Ayan, minted po siya dito sa Pilipinas, Quezon City. Ayan, mula po sa BSP Security Plant Complex. Ayan, pagdating naman sa presyuhan ay ayan, medyo kulang po tayo sa presyo dito kay Numista. Ayan, yung 2019, yung extra fine ay nasa 35 pesos. Almost uncirculated ay 35 pesos na rin. Uncirculated ay 79 pesos. Frequency ay 88%. Ibig sabihin ay ang dami pong may hawak ng 2019. Ayan. Dami pong may hawak. Ito po yata yung parang pinakamarami na na-mint nila. Kaya ang dami pong may hawak ng 2019. Yung 2021, yung medyo bihira. Medyo konti ang may hawak ng ganitong barya na may taong 2021. Sunod naman yung 2020. Pero yung 2019 ang dami po. Kaya sa tingin ko kung pag ibebenta mo yung 2019 na 5 piso na nagunal na ganito ay mahihirapan ngang ibenta ito. Lalo, di bali na lang kung pag error coin yan or talagang napakaganda na almost or uncirculated yung talagang kanyang itsura na talagang makinang na talagang bagong-bago talaga. Kaya, ayan. Check naman po natin sa mga online stores kung magkano naman po ang kanilang bentahan rito. Ayan, meron po akong nakita dito kay Lazada. May nagbebenta po rito, rare coin daw. Tsaka meron siyang error. Rare error coin, 5 piso nanugal 2019 na rare error coin. Ayan, wala po siyang mint mark. Kaya, ayan. Makikita po natin dito, ayan, i-check natin yung kanyang mint mark. Ayan, saan ba mahahanap yung kanyang mint mark dito? Ayan, yung ganito, yung pi, tinatawag pong pi yung kanyang mint mark. Ayan, hahanapin po natin dito yung ayan, hindi na rin po natin kita yung mint mark dito. Ayan, pero ayan, dito po yata yun, nandito po yata yung mint mark. Ayan, di po kasi malabo po kasi yung kuha sa larawan na ito, pero kung pag malinaw yan ay makikita po natin. Kaya ayan, wala daw po siyang mint mark. Ayan, ganyan po yung ito po yung kanyang mga nakita na mga error niya. Ayan, nandito pa dito sa ayan, banda rito at saka dito yung mint mark dapat po ito, pero nagkamali po sila ng paglagay ng siguro nagkamali. Yan yung pagtatak ng machine sa mint mark nito. Ayan, at meron din dito. Ayan, ito yung mas malinaw na kuha ng seller. Kaya ayan, ayan nga, error coin nga ito. Kaya yan, mahal. Binibenta po niya sa presyong 5,000 pesos. Kaya sa mga kolektor na nangungolekta ng mga error coin dyan ay siguro ay pagkakainteresan nila ito. 5,000 pesos. Ayan, hindi ko po alam kung tama yung presyo na ito. Medyo pagdating kasi sa mga error coin ay medyo mahirap po kasing sabihin kung magkano
or i-define or parang talagang yung mga eksperto lang siguro yung makakapagbigay ng tamang presyo dito. Pero ayan, ang seller po dito ay binebenta po niya ito sa halagang 5,000 pesos. Ayan, mukhang okay na rin po siguro ang presyo na yan. Kasi kung pagtitignan po natin yung kanyang error ay kitang-kita naman na ayan, talagang mali po ito. Parang nagkamali yung machine. Ayan, nagkamali po sa machine ito. Ayan, dito naman kay Carousel ay ayan, meron pong nagbebenta rito. Ang rami po niyang mga 5 piso coin. Ayan, na nanogal type. Year 2019. Ayan, yung sinasabi po natin kanina na may pinakamaraming hawak. Ayan, may maraming hawak na mga sellers at mga collectors yung taong 2019. Ayan, yung pinaka bihira lamang talaga ay yung may taong 2021. Sunod naman yung 2020. Yung 2019 talaga ang siyang may pinakamarami. Kaya ayan, halos lahat po ng kanyang binebenta rito ay may taong 2019. Ayan. Ayan, ang dami po. Ilang piraso kaya yan. Ayan, ang gaganda pa ng kanyang mga kondisyon. Ayan, kumikinang-kinang. Ganyan po dapat ang ayan, kung itatago natin ito, ayan, maayos na ayan, mga ilang piraso kaya yan. Siguro ayan, maganda po yung kanyang pagkakakuha rito. Ayan, kaya masasabi kong good condition po ang mga yan. At binebenta po niya ito sa 85 pesos. Kada isa po siguro yan. Kung pag bibilhin mo lahat yan, ay ayan. Siyempre, hindi naman po niya siguro ibebenta yan ng 85 pesos lahat ng mga ito. Kaya ayan, sa tingin ko ay kada isa na 5 piso coin ay 85 pesos po yan. Kaya ayan, 2 years ago pa yan. Nanugal. Year 2019 lamang yung kanyang mga koleksyon dito. Ayan, 2019. Pero sa tingin ko ay marami na wala talagang gaanong bibili nito. Mahirapan talaga ang mga seller na ibenta ang ganito kasi marami pa rin ngayon ang may hawak ng ganito. Ginagamit pa ito sa sirkulasyon ngayon. Kaya kung maging ako ay nakakatanggap na rin ako ng mga ganitong barya. Ayan, sa mga grocery store. Ayan, ginagamit pa rin ito. Kaya ibig sabihin ay talagang marami pang mga ganitong uri ng barya. Kaya kung ibebenta natin ito ngayon ay mahihirapan talaga natin. Mahihirapan po talaga tayong magbenta nito. Kaya mas maigi na itago na lamang po natin ito ng mabuti. At hintayin na lamang natin yung tamang panahon. Yan, para ibenta natin ito. Ayan, meron na rin po tayo rito kay eBay. Binibenta po niya ang kanyang mga 5 piso coin dito. 2019 na rin po ang kanyang taon. Ayan, meron po siyang 8 mga piraso. 5 piso na yan, nanugal type. Ayan, at circulated pa ito. Ayan, mga circulated coins po ang mga ito. Binibenta po niya sa halagang 250 pesos ang kada isa. Kaya, ayan. Kita naman po natin na ayan, meron po siyang yung round na version nandito sa ating bandang kaliwa. Yung nandito sa bandang kanan ay ito po yung nanugal type. Kaya ayan, kitang-kita po natin yung kanilang pagkakaiba. Halos magkaparehas po pala sila ng mga disenyo. Yung ito lamang, yung nanugal type ay yung kanyang gilid ay yung kanyang meron siyang nanugal shape. Kaya ayan. Yan po ang may mga konting gasgas kasi circulated po siya. Siguro lightly used lamang ito. Ayan, hindi gaanong nagamit. Ayan, may mga kitang-kita natin kumikinang, nagre-reflect yung mga gasgas niya. Kaya ayan, 250 pesos ang mahal. Masasabi kong overpriced po yata ito. Ayan, napakamahal. Ayan, pero nasa seller pa rin yan. Nasa sa kanya pa rin yan. Kasi siya po ang seller dito at wala po talaga tayong standard price na siyang nagdidikta. Ayan, kung ano talaga yung tamang presyo ng mga barya. Ayan, balikan na po natin ang barya naman na ipinakita ni Kabarya, yung kanyang 5 piso na nanugal.
At ayan po, kitang-kita naman po natin dito na 2019 yung kanyang taon dito. 2019. Ito yung pinaka-common na 5 piso coin na Nanugal type. Kaya ayan, pagdating naman sa mga community groups, ako po ay nagtanong-tanong kung meron pa bang interesadong mga buyers na gustong bumili sa ganitong barya, 5 piso coin na Nanugal type. Kaya si Andres Bonifacio. At nung bagong labas pa lamang ito ay marami talaga nagkaroon talaga ng demand ito. Talagang maraming mga kolektor ang nagsilabasan, mga interesadong buyers na bumili nito, kaya nagkagulo sa mga community groups. Umabot po ito sa presyong yung minimum niya ay umabot po nasa 60 pesos po at umaabot po ito ng mga 250 pesos. Kaya yan, tulad ng nasa presyo ng nasa kay eBay. Kaya ayan, marami pong yung iba ay talagang kung maganda talaga at maganda yung talagang kondisyon, yung talagang magandang itago bilang isang koleksyon, ay talagang binibili po talaga sa mahal na presyo. Kaya ayan, pero unti-unti po yan habang tumatagal at unti-unti na pong ayan, dumarami yung na gustong magbenta ng kanilang mga barya na ganito. Lalong-lalo na yung 2019 na ito ay todo po yung kanyang bagsak sa presyo. Napakamura na po nito ngayon. Kaya ayan, at ngayon ay wala na pong interesado ngayon na bumili ngayon ng ganito 2019 na may taong 5 piso. Maliban na lamang kung error coin yan or talagang napakaganda or uncirculated na barya na 5 piso coin na ganito. Kaya ngayon ay walang demand. Wala talagang demand. Hirap talaga tayong ibenta ang ganito ngayon. Kaya ayan, maliban po dyan ay ayan, ang kagandahan po rito ay ginagamit pa rin po ito sa sirkulasyon. Kaya kung hindi naman po maganda yung kanyang kondisyon, ay gamitin na lamang po natin sa sirkulasyon. Kaya ayan, itago lamang natin yung talagang maganda yung kanyang kondisyon, at itago natin, at ayan po yung ating itatago ng mabuti, at pagdating ng tamang panahon ay dyan, saka po natin ibenta sa mga bagong collectors. Ayan, mga bagong collector, mga new generation na collector ng mga barya. Kaya ayan, sila po ang maghahanap nito. Kaya ayan, at matagal-tagal pa po yan. Kaya ayan, ang sabi po rito, kung pag ibebenta mo ito ay ayan, halos talagang ayaw mo sigurong pakinggan kung magkano yung presyo na ito, kung saan ay mas nanaisin mo na gamitin na lamang ito sa sirkulasyon. Kaya ayan, hindi ko na lamang po ito babanggitin. Kaya ayan ang aking masasabi rito sa ipinakitang 5 piso coin na Nanugal type ni Kabarya rito. Yan, bagong-bago pa kasi ito, at saka ginagamit pa ito sa sirkulasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.